Ito na naman po ako para pagpatuloy natin yung Exodus 28. Everyday po, sinisikap ko na magdalawa ang ma-share ko sa inyo kasi po, yung talaga ang desire ng puso ko. ah Makapag-share ng words of God para po sa iba na hindi po nila talaga nababasa, wala po sila talaga totally kaalaman sa salita ng Diyos sa Holy Bible. Kaya ito po ginagawa ko para po makatulong sa mga taong talagang naghahanap o hinahanap ang ating Panginoon. Mabait po ang ating Diyos, napakasarap po magpuri sa Kanya, manahan sa Kanyang piling. Napakasarap po ng damdamin. Ako nga po, ayoko na po magtrabaho. Gusto ko na lang po mag-share ng words of God. And at the same time, para naman po maging plain housewife na lang ako. Kaya gusto ko sa bahay na lang. But as of now, hindi pa pwede dahil yung i-replace sa akin ay hindi pa handa. But sooner, sa bahay na lang ako para mabigay ko ng todo yung paglilingkod ko sa ating Panginoon. Totoo po yan. Ayoko na po magtrabaho. Masarap po magtrabaho, pero sinawaan na po magtrabaho eh. Gusto ko na lang po ganito mag-share ng words of God. Okay? Continue. Exodus 28 emphasizes that those who serve God should do so with holiness, honor, and responsibility. God chose Aaron and his son to serve a priest and gave detailed instruction for their sacred garments. Si Aaron po at saka yung anak niya napili ng ating Panginoon para maging pari, mag-share ng sermon sa mga tao at dapat po meron tayong holiness, honor, and responsibility in serving God. God calls people for His purpose. Lahat naman po tayo tinatawag ng Panginoon eh. Kaya lang po kung minsan yung iba hindi po napapansin na may calling na siya sa Panginoon. Kasi alam po ng Panginoon ang laman ng puso ng bawat isa sa atin. Ang desire ng puso natin. Kaya meron po talaga tayong calling na lahat. Kay Aaron at saka sa anak niya, priest sila. The priests were to minister before God with reverence and holiness. Likewise, we should serve God with sincerity, humility, and integrity. Kailangan sincere po tayo, mapagpakumbaba tayo with integrity. Okay? God looks at both heart and our conduct. Hindi lang po yung puso natin ang tinitingnan ni Lord if you really want to serve God, but also our conduct, yung ating pag-uugali. The beautiful priestly garments reflected the holiness expected of those who serve Him. While God values our heart, our actions, and lifestyle also honor Him. Siyempre po, kapag ikaw ay may calling kay Lord, hindi lang po tinitingnan ng Diyos yung physical appearance, but also yung puso po ninyo and your action at yung lifestyle ninyo. Yan po. Parati po sinasabi ni Lord, ang holiness, importante po yan kapag ikaw ay lingkod niya. We represent God to the world. Just as priests represented God before the people, believers today are called to reflect God's love, truth, and character in everyday life. Yan po ang nilalaman ng ating Exodus 28. Sana po matapos na natin ang Exodus para punta na po tayo sa susunod nating chapter. Ang ano po susunod natin? Ang Leviticus. Malapit na po. Malapit na tayo matapos. Okay? So, all in all, ang aral dito is teaches that serving God is a holy privilege. God calls us to live with purity, faithfulness, compassion, and obedience, representing Him with our lives and honoring Him in all that we do.
through Christ, our great high priest, we can confidently come into God's presence and faithfully serve Him each day. Mahirap din po maging isang lingkod ng Diyos. Kasi po lahat po yan marami nakakakita, papansinin, lalo na po sa kapag ikaw'y nagtatrabaho o ikaw may obligasyon ka pa sa buhay mo, unless talagang totally nag-give up ka na sa work mo and all you need to do is to serve God. Okay? Hindi naman po yan kayang gawin kapag hindi po yan desire ng puso. Kapag meron po talaga kayong calling kay Lord, nandito po yan sa puso. At masarap po ang makasama ang Panginoon. Hindi nyo na po hahanapin ang pangangailangan nyo, believe me. Hindi nyo na po hihingin, hindi nyo na po tatrabahuhin. Ibibigay po yan lahat ng ating Panginoon. Totoo po yan. Thank you so much. See you tomorrow. Bye-bye.